Palagay ko, pag-usapan muna natin yung budget, panagutin natin yung mga nag-insertion, and i-revisit natin yung mga small committee na hindi dapat nag-i-exist. I argue that they are unconstitutional. Sir, as a taxpayer, ano ang naging reaction mo nang mabasa mo ang mga balita, marinig mo sa radyo, mapanood mo sa TV, itong napakatindi ng issue ng flood control na may mga ghost projects, billion-billion ang perang involved at umaabot na pala sa trillions of pesos ang threshold ng korupsyon sa Pilipinas? Naalala ko po yung kanta na bakit ngayon ka lang? No? Kasi, alam niyo po, si Ma'am Vice President Sara Duterte, ang tagal na pong pinag-uusapan yan, binubulgar, and ang Pilipinas parang it has to take a tragedy bago mapag-usapan ng isang bagay, no? So, hindi ako nagulat. In fact, mas nagulat ako sa tagal, no? Sa tagal kung bakit parang siguro 2 years na yan pinagsisigawan ni Mama, no? So, my reaction was really more of frustration rather than anger. Kasi yung anger, matagal na akong galit dyan eh. Opo, lalo pat ang punot dulo ng usapin na ito, attorney, ay ang pambansang pondo. Pero nakakapagtaka na pinoprocess na ang 2026 budget pero wala pa rin sagot doon sa katanungan ng mga Pilipino hinggil sa maanomalyang 2025 General Appropriations Act na isa po kayo sa mga vocal na humihingi po ng responsibility dito po sa mga tagapamahalaan. Alam nyo, si Congressman Ungab, si Sid Ungab, talagang is on point, no? Ulit-ulit niya nang pinagsisigawan din, no? Alam mo, awang-awa na ako sa katulad ni Kong Ungab, si Ma'am VP Sara, para silang mga lone or few voices in the wilderness. Tapos ngayong binaha tayo, tsaka natin sila papakinggan. Ang tagal ng nating, alam nyo, naging problema yung budget for 2025. Pero nung 2023, if you i-rewind nyo po lahat ng footage nyo, nasa balita na yun, pinag-uusapan natin yung insertions. Kaso nga, like I said, kailangan bahain muna tayo, makita natin yung epekto ng widespread plunder bago tayo dinggin. So, it's really very frustrating, pero alam mo, lahat naman yan, blessing pa din, at least dinidinig na. Ang tanong ngayon, kung yung 2026 budget, kahit sabihin pa nilang reenacted, i-reenact na lang yung 2025. Kunyari, sabi ni Pangulong Marcos, hindi daw kasi, pag hindi raw aligned sa NEP, National Expenditure Program, magpapa-reenact na lang siya ng lumang budget. Nakakaloko yun. Yung lumang budget nga ay may problema. Yun ang i-reenact natin. So, in short, ang gulo-gulo-gulo na. No? Ang palagay ko, pag-usapan muna natin yung budget, panagutin natin yung mga nag-insertion, and i-revisit natin yung mga small committee na hindi dapat nag-i-exist. I argue that they are unconstitutional. Opo, at ang Kongreso ay nag-iimbestiga sa issue ng flood control. Iimbestigahan nila ang kanilang mga sarili, attorney. Alam mo naman, nauugnay po ang mga pangalan ng mga mambabatas hinggil po sa issue ng flood control. Maganda rin yan. Siguro yung mga movies, sila na rin ang mag-censor sa sarili nilang movies, mga direktor, no? Tapos sa traffic, tayo na rin po ang humuli sa sa sarili natin. Pag nag-speeding tayo, honesty system na lang. Parang ganun po yung ginagawa nila eh. Ngayon, hindi naman po ako naniniwala na it is impossible. No? Hindi ako naniniwala na it is impossible. Pero, kung it really depends kung sino sa Congress ang magdidinig. Kung sino. Kasi nga hindi naman natin pinagkakatiwalaan lahat yon. Congress is a body. But the congressmen are individuals na iba-iba. Yung iba katiwa-tiwala, yung iba talagang kasangkot. Opo, lalo pat hinahanap ngayon yung accountability ng mga kongresista na nag-serve bilang mga dating pro-chair noong nakaraan na 19 Congress. Pero hindi nila mapatawag-tawag, attorney, nakapagtataka lang na may mga ganong hakbang sa House of Representatives na siya naman talagang dapat tumbok na gawin nila
para masagot itong mga katanungan ng taong bayan, attorney? Baka walang signal kung nasaan siya naroroon. Kasi malayo yan. Alam nyo, seriously, no, yung the police cannot police the police, no? Basically said. Kaya nag-post na lang ako kanina, ang simpleng solusyon, patawag na lang natin sa Senado. Kasi they are hearing the same thing anyway. So if they feel that if it is intra parliamentary courtesy, kunyari naman, yun ang i-invoke nila na parang kailangan natin respetuhin ng sarili nating membro. Fine. Fine. I'll accept that. O di patawag natin sa Senado. Walang takas eh. Kung gugustuhin, maraming paraan eh.